Paano ko napapayag ang aking mga employers nung hiniling ko ang aking early release? Paano sila pumayag? Hindi, ginamitan ni Kunyang ng effective na technique. Ano yon? Pero bago ang lahat, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Nagtataka kayo bakit ako humingi ng early release sa aking mga employers? Matatapos kasi ang aking kontrata January 11, 2025. So, nakahanap po ako ng employer at ang job offer is elderly care at kailangan nila mag-start sa kanila ng January 15, 2025. O di ba? Kailangan guys. So, need ko talaga ang early release para makuha ko yung gusto nilang starting time. At dahil hindi pipirma ang employer ng kontrata, kung hindi nila malaman kung kailan ako or papayagan ba ako mag-early release, kung hindi, hahanap sila ng ibang applicant. Bakit ko pinopursige na makuha talaga ang job offer na yan? Dahil napakalaki po ang sahod na binigay sa akin or offer sa akin. Nagkakahalaga po ng 6,000 Hong Kong dollars or 6,500 Hong Kong dollars. At meron pa dahil binigay sa akin ang food allowance na 1,236 something o yun siguro yun. Basta yan guys, aabot siya ng more than 7,000 Hong Kong dollars. Sino ba ang hindi mangarap sa ganyang kalaking sahod? At nung in-interview ako, kayang-kaya ko ang trabaho na yan dahil elderly care, bukod sa nag-aral ako dito ng caregiver, magagamit ko na talaga ang pinapakita ko sa kanila na certificate dahil certificate holder po ako ng isang caregiver. So guys, ang job offer na yun ay mag-aalaga ako sa matanda na may dementia, pero minor lang, hindi siya masyadong alagain. Yun lang, mag-a-assist ka lang sa kanya dahil nga ang pinaka-focus ko, bantayan ang alaga. Minsan, isang beses, nawala siya dahil nga ayun, hindi masyado nabantayan ni Cheche. Ang helper niya ay pupunta na sa UK. Napaka-cool nilang mga employers, guys. Napaka-supportive nila. Naalala ko sila sa dati kong employers. Balik tayo sa early release na hinihingi nila sa akin. Kailangan ko talaga yun, guys. Ano ba ang ginawa kong mga technique? Ito, meron akong tips sa inyo kung ano ang ginawa ko. 3 tips yan. Dahil nga, minamadali na nila ako na mag-update sa kanila para malaman talaga ko nakapaalam na ako. Ang ginawa ko, number 1, pinag-isipan ko talaga ko to kung tama. Number 1, gumamit ako ng white lies. Okay guys, nasa mga vlogs ko dyan, kung kinakailangan ng pagkakataon na gumamit kayo ng white lies, gamitin ninyo yan at kaya nyong panindigan. Ang white lies na yan na sinasabi ko ay, nung mga ilang araw, tinanong uli ako ni employer kung nakapagpaalam na ba ako ng exact date para sa aking early release. Nireply ko sila. Nireply ko sila na, ma'am, nakapaalam na ako, pero yung babae lang ang nakausap ko at ang lalaki kong employer hindi pa na-update or nasabihan ng kanyang misis dahil hindi kumain dito. Hindi naman talaga nag-dinner dito ang aking employer that time, kunwari. Ayan, ang white lies ginamit ko, minessage ko ang aking new employer at sinabi ko sa kanila na nagsabi na ako dito sa aking employer at sinabihan ko pa, nagbigay pa ako ng pizza na kapag magamit ko ang aking 14 days annual leave ay possible makakauwi ako ng December 29. Oh, di ba? Parang makakatotohanan. Number 2, dahil nga gumamit ako ng white lies at nakakatakot pala guys na magpaalam kasi lagi ko na tinatry na magpaalam talaga sa aking mga employers dito na humingi ng early release. Kinakabahan talaga ako. Grabe talaga ang aking kaba. Parang yung mga kaba ko sa mga nag-interview sa akin ng mga possible employers, baliwala yun. Pero itong mga employers ko na to, dahil alam ko talaga ang mga ugali nila, possible na hindi nila ako papayagan at ang akala talaga nila pipirma ako ng kontrata, yun, grabe. Pag harap ko pa lang sa kanila, kinakabahan talaga ako, hindi ako makapagsalita, kaya lagi lang talaga siyang yung nadidili-dili ang aking pagsasabi dapat sa kanila pagpapaalam. So dahil nga nakapaalam na ako, nakasabi na ako doon sa aking employer na nag-white lies na ako, kailangan kong panindigan yun at kailangan ako talaga na, kasi alam ko talaga kinabukasan, tatanungin ako ni employer ko ano ang update. So, dahil naka-white lies ako, kailangan, ito yung nagpapalakas ng aking loob na kailangan talaga magpaalam na ako sa mga employers ko dito. Number 2 kong ginawa. Ito yung tips number 2. Kailangan good timing. Timingan ninyo ang inyong mga employers
na kung nasa good mood sila. So, tinitingnan ko talaga sila. Nag-dinner yun. After dinner, tapos na sila nagkukwentuhan, nagtatawanan. Doon na ako pumasok. Hindi ko na pinaghandaan kung anong sasabihin ko, pero pumasok na ako. Dahil alam ko, nakikita ko na good timing na ito. So, bigla akong sumabat sa kanila. Ganito ang pagkasabi ko, ha. Ma'am, sir, before I forget, kasi lahat naman, lagi ako nagsasabi sa kanila kapag meron akong importanteng mga gusto ko silang kausapin, lagi ako may intro, before I forget, ganyan talaga yung aking mukha. Meron pala akong sasabihin sa inyo, January 11, 2025, tapos na ang aking kontrata dito. Pwede ba akong humingi ng early release? Tingin sila sa akin bigla, tinignan ko ang kanilang mga reaction. Hindi ko sila hinayaan na magsalita. So, number 3 tips, ang ginamit ko na number 3 tips ay ito, yung 14 days annual leave. Magagamit ko pala yan. So, naisip ko na pwede akong mag-early leave kapag gamitin ko ang aking 14 days. So, pumasok ako sa aking eksena. Sinabi ko sa kanila, Ma'am, since I still have 14 days annual leave that I didn't use for 2 years, can I use this for early release? Sabi niya, why? O, doon na sila nagtanong. Sinabi ko na sa kanila, I found a job offer na matagal ko nang pinangarap. This is elderly care dahil this is for my experience purposes in the future. Kasi totoo naman talaga. Dahil nangarap po akong pumunta sa Europe at maging caregiver. That's why I studied caregiver here para preparation in the future. So, tumingin sila sa akin. Okay, hindi namin hadlangan ang iyong mga pangarap. Oh my goodness, yun lang naman pala ang sasabihin sa akin. Kinabahan pa ako ng ilang araw, halos mamamatay na ako dito sa nervyos kapag nakikita ko sila. Yun naman pala talaga. Guys, hindi sila makakatanggi kapag sabihin ninyo, gamitin ninyo ang 14 days annual leave. Kung hindi kayo nagbakasyon sa Pilipinas, hindi nyo pa yun nagamit, talagang magagamit pala yan pagdating sa kung in case na humingi kayo ng early leave, magagamit ninyo yung 14 days dahil nga talaga namang ibabakasyon ninyo yan. Kung hindi ninyo magamit yan, babayaran kayo kapag kayo ay finish contract sa kanila. So, ang aking January 11, 2025, move back talaga siya sa December 29. So, pinapili nila ako, okay, kung gusto mo, doon ka na lang magpasko sa pamilya mo. Sabi ko, hindi na lang ako magpasko, dito na lang ako sa kasi magastos talaga sa Pilipinas kapag magpasko doon. Ang totoo naman, magastos talaga. At dahil nga wala pa akong naipon, ang biglaan nga talaga ang aking pagpapaalam sa kanila, walang ipon, kasi ang alam ko talaga, January ako matatapos. Ayun, hindi na ako nagdadalawang isip na magsabi na lang sa kanila, December 29, okay na ako. And then, yun na, nasettle na namin lahat-lahat. Guys, thank you so much. Yun ang pinakamagandang tips sa inyo. Kung wala kayong lakas na loob, gumamit kayo ng number 1, white lies, number 2, good timing, and then number 3, kailangan nyong gamitin ang inyong 14 days annual leave. Sino ang hindi nakakaalam kung ano yung annual leave? Lahat tayo dito sa Hong Kong, meron tayong yearly 7 days annual leave. Then, second year mo, meron din 14 days. Hanggang sa pagkasunod mong kontrata, 3 years, magdagdag yan 1 day. Yun. Kaya, guys, wag po kayong matakot. Kung kinakailangan na magpa-urgent kayo or magpa-early release kayo, magsabi kayo, guys, at gamitin ninyo ang inyong 14 days annual leave dahil papayag yan sila. Pero, in good timing lang ha. Maganda ang pagkasabi ninyo. Baka mamaya, may possibility, lalo na yung may mga alaga dyan, inyong binigla ang mga employers, baka yun ang dahilan, maundas pat kayo. Okay lang din yun kasi babayaran naman kayo isang buwan ninyo, di ba? Yun ang ginamit ko, guys. Sana nakatulong ito sa inyo at nagkaroon kayo ng idea. Kung nakatulong ang video ito, sana paki-share na lang po, guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman kayo, guys. And okay, thank you so much. Bye!